Okay, and as a sort of introduction, ato asang basahon ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Baliko na to maoni ang atong patikuranan nga ang pulong sa Ginoo para ni sa kayuhan sa tanan. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Let us read this all together. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Again, we are told to obey God and leave all the consequences to Him. Fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen. Don't forget, Jesus saves. Okay? Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, 1st and 2nd Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Okay, at this point of time, akong hatong iyo na matagusa manidugta. And we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. Once again, we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1 from verses 17 to 20. And we're going to read this responsibly. I read verse 17, kamo sa verse 18. Puli-pulihan na ito until we reach verse 20. Ito ang pagadunganon. Amen? Say amen, kunana. And kindly share your Bible, no? Kung inyong tapad, walay Biblia. Verse 17, I read, Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Verse 18, Verse 19, holding faith and a good conscience, which some, having put away, concerning faith have made shipwreck. Verse 20, altogether, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Panalanginan sa Ginoong pulong atong ibasa karong kahaponon, ato ang iduko ito maulo magamputa. Buhig balaan nga Diyos, makakagahom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta, Diyos nga balaan. Salamat kay amahan sa imuhang kaayo sa mong kinabuhi, sa paghatag ka namo og kahigayunan og pribilehiyo nga makasimba kanimo karong adlaw. Salamat kay amahan sa imong kaayo, sa tibuok namo entero semana ikaw nagauban ka namo, nagaproteksyon ka namo og nagahatag ka namo katamis nga katulugon. Salamat kay amahan sa maayong panghuna-una. Salamat kay amahan bisan pa Lord sa mga kauban nga gikan pa sa lagyo nga dapit. Salamat kay sa pagdala nila diri safely sa balalampuanan. Heavenly Father, mangayo kami kapasayloan sa mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa huna-huna sa pulong sa buhat, pasayloa kami Lord kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karong takna amahan, pagasimbahon ka namo,
pagadayigo na mo ang imong balaan nga ngalan, ano mong ginapangamuyo kanimo amahan, nga ikaw nga nagtan-aw kanamo karong kahaponon, nga ikaw, Lord, malipay unta ka sa imong kabahin. We are praying, Heavenly Father, bisan pa amahan, pangayuon na mo, nga ikaw magapanalangin sa entero parte sa among panimbahon. Gikan niini nga prayer, Lord, i-bless amahan, bisan pa among pagtudlo sa Sunday School. We are praying, Lord, nga ang Holy Spirit magamatuto ka namo, magahatag ka na hait nga salabutan, magahatag og isusulti sa magtutudlo, and magagamit ka na ko amahan nga mahimo kong panalangin alang sa matag usa karong kahaponon. Bisan pa amahan na mo pod usab ginapangamuyo, i-bless po ng Sunday School nga oras sa mga kabatanunan. Among ginapangamuyo nga ikaw magapanalangin sa ilang magtutudlo, magahatag kanilang taas nga pasensya. Bisan pa amahan ang mga bata nga ilang pagatudluan, among ginapangamuyo nga mutubo sila diha sa imong pulong. Makabaton sila kahadlo kanimo, ay namong ginapangamuyo nga mahimo silang panalangin sa ilang pamilya, mahimo silang panalangin alang sa among komunidad, mahimo silang panalangin alang sa among nasod, mahimo silang panalangin alang sa imong church, O God. We are also praying, Heavenly Father, nga pinaagi unta sa ilaha ang ilang mga ginikanan, makat-on o makabalo, kabahin kanimo amahan. Amo po usab ginapangamuyo kanimo, Lord. Bisan pa sa matag usa nga makristohanon karon. Among ginapangamuyo, Lord, kung naamay usa ka namo amahan nga napalayo namong huna-huna o kasing-kasing sa pagpangalagad kanimo. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, susama sa awit ganina, i-revive mi amahan sa among pagpangalagad kanimo. Amo po usab ginapangamuyo kanimo amahan, hatagi kami dakong kalipay bisan pa sa pagsimba kanimo, panalangini ang matagusa. Amo po usab ginapray amahan, i-bless ang choir, i-bless ang ilahang mga lawiton. Among ginapangamuyo nga makahatag kani kadasig kanamo, bisan pa amahan, i-bless amahan amo tithes and offerings, tagbua ang Panginoon sa church, O God. We are also praying, Heavenly Father, panalangini po usab among preaching service nga pagadalon sa among pastor. We are praying, Heavenly Father, again for the power of the Holy Spirit, O God, nga ikaw, Lord, magalig-on, magahatag og kaalam sa among pastor, maga-use him mightily, O God, alang sa pag-deliver sa among message. Bisan pa sa matag-usa karong kahaponon namahan, among ginapangamuyo nga mga challenges pinaagi sa imong pulong, makahatag kinig hagit kanamo, makahatag kani obedient spirit namo amahan, ay namong ginapangamuyo kanimo, Lord, nga imong blessing imong igahatag alang sa matag-usa. Panalangini ang maminaw, O God, bisan pa amahan amo pod usab ginapray na ay mga kauban namo amahan nga namugnaw na sa pagpangalagad. Amo usab ginapangamuyo nga ikaw pod usab, Lord, magahikap sa ilang kasing-kasing nga makita namo silang balik diri sa church, O God. We are also praying, Heavenly Father, alang sa mga kauban nga tuas lagi yung dapit. Among ginapangamuyo nga imong proteksyon o ang imong gugma amahan imong igahatag kanila. Kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kahangturan. Amen. Kaya let's all be seated. Once again, mayong hapon sa matagusa. O karon magpadayon ta sa ato ang lesson. It is titled, The King Eternal. Amen? And maybe, after this, maka-embark na po taglain na po nga lesson na to, maka-start ta for another chapter kung itugot sa Ginoo. Amen? Now, as a sort of review, the title for this lesson is The King Eternal. Now, si Apostle Paul sa iyang kabahin, sa diha nga nag-share siya kang Timothy sa iyang mga kaagi. And in verse 17, si Paul, iyahag yung gihatagan og dako kaayong pasidungog ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen? Now, giingon pa niya diri in verse 17, Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God. Iyahag yung gihatagan ng pasidungog, no? Giingnan niya diri, be honor and glory forever and ever. Amen. No? Baliko na to, naa siya'y dako kaayong pagpasalamat sa iyahang kasing-kasing, mauna nga nakabungat siya aning mga butanga. Amen? Now, kita po pag-usab mga kaigsunan,
ingon ana sabta kung makabaton tag mapasalamaton nga kasing-kasing. Kung atuang ma-appreciate kung unsay ginahimo sa Ginoo sa matag aspeto sa atong ginabuhi, and then makapasalamat pud ta sa atong Ginoo, makabungat tag mga anindot kay nga mga pulong pagdayeg alang sa atong Ginoo. Amen? Now, despite of that, naa sa tay lesson kung diin gihatagan pog supplement kung giunsa pa pag-portray ang atuang Ginoo diri sa Biblia. Amen? Now, sa ato ang lesson every Wednesday, si Pastor nagwali siya kabahin sa portrait ni Jesus Christ. Amen? Karon pod sa tuang Sunday School, it is a portrait of God as a whole. Now, makita po nato diri kung unsa pod ang paghulagway kang Jesus Christ. Amen? Now, nindot kayo no, usa na to kabatasan kung panalitan makaduaw ta sa atong pamilya or mga relatives nato. We have this habit nga magbutang gyud og atoang mga album sa inyong mga sala. Amen? Kinsay na yung mga album ninyo sa sala. Amen? Mao na ato ang kinaihan. Sa una, makahinumdum ko sa akong mama, treasure jugay na niya ang matag pictures nga iyahagi ng ibutang og photo album. Moabot po ng panahon nga medyo maguba na sad ang photo album na anay maot na gamay ang picture. Iya sad tong paningkamutan nga kwaon kay ibalhin na sad og lain nga photo album. Now, why is that? Tungod kay gusto nato nga naatay memories sa matag higayon nga ato ang makita. Ingon pa ni early, nakit-an daw niya ang amo ang mga pictures kaniadto nga molds na. No? So niingon siya, atuan na siguro ning ipascan ang tanan natong mga picture kay para ma-digitalize na, no? Now, karon sa tong siyensya, even ang atong AI, ang inyuhang black and white nga picture sa una, pwede na niya butangan og color. No? Makita na ninyo og unsa gay tinuod nga dagway sa inyuhang mga ginikanan kaniadto. Amen? Now, ingon ana, mutan-aw gyud ta og photo album kung naa man gani gibutang sa sala. Makita nato ang mga nagkalain-lain nga hulagway. Naay times maguol ta, naay times malipay ta nga makahinumdum ta og unsay nahitabuan ang panahuna. Amen? Now, ingon ana ang memories gina-treasure nato. On the same manner, baliko nato, we are looking into a photo gallery sa ato ang Ginoo. And diha nato makita kung unsa siya ang iyang pagkalain-lain nga aspeto. Now, last Sunday, we have discussed this and atuan na lang ning i-summarize no, one by one. Atong gisgutan, the appearance and the attire of our King. Now, kita sa itong kabahin, gihatagan na tag-igong kaalam kung unsay hulagway sa ato ang Diyos. Amen? Unsa gani ang ulo kung yung mahinumduman? It is white as wool. Amen? Unsa gani yung makita sa iyang mata? Murag pula nga nagdilaab. No? So, sa atuang kabahindaan, naa natay igong kaalam kung unsay hulagway pohon sa ato ang Ginoo. By the way, dili na nato lisod-lisoron. Kay inigbalik sa Ginoo, ihatag na niya sa atua ang atuang pagkakumpleto nga tawo. Hatagan ta niya kaalam nga nakabaluta sa tanan. Kung kabalo ka sa tanan, kaila sa Diyo ka kung kinsa imuhang gisimba. Okay? Now, the acknowledgement of our King, si Jesus Christ mismo, iyahan ng gipamatuuran ang iyahang pagkahari. So wala tay laing gisimba dire kundili si Jesus Christ. Amen? They are Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And the affection of the King, ang Ginoo nato maluluyon.
Amen? Na siguro'y panahon sa atong kinabuhi nga ang ato ang Ginoo bugat kaayo, but then baliko nato ang iyahang kinatibukan is that mapasayloon siya sa matag usa. Amen? The affection of our King, the appeal and attention to our King, everyone that prayeth to God, ang Ginoo nagapaminaw gyud sa ato ang mga pangalyo po. Amen? But then baliko nato, our prayers na times ang tubag sa Ginoo, yes. Amen? Well and good kung yes. But na ay times nga mangluod ta if God says no. But ato untang sabton, when God says no, but pasabot ana ang maong nga butang posible nga makadaot sa imuhang pagkatawo. Amen? Or makadaot sa imuha. Baliko na to. We work under God's infinite plan. Amen? Not only that, but then usahay pod ang Ginoo mutubag sad siya. Oh wait, hulat lang usa. Amen? Kay moabot ang panahon, ang panalangin, mabot ragid na sa imuha. Amen? Now, ang Ginoo pod pag-usab, the abasement of the king. But pasabot aning word nga abasement, ang attitude sa Ginoo nagdepende na siya kung unsa pod ang imo attitude towards sa iyaha. Amen? Like for example, kung ikaw mapanghitas-on ka nga klase sa tawo, ang Ginoo pod pag-usab ipaubos kaniya. Amen? Pero kung pananglitan ang usa ka tawo kakristohanon, mapainubsanon, ipataasad ka sa Ginoo. Amen? Baliko na to. Ang matag usa ka nato kinaawhag ta nga makabaton ta aning humble nga kasing-kasing. Amen? Now, 8, the advocacy and attention of our King. Now, ang matag usa ka nato nagkinahanglan manlalabad. Amen? Salamat tano kung naatay mga tawo that has our back. Amen? Pasalamat ako na ay mga tao nga ato ang masaligan and mudapig yun sa atoa. Amen? Baliko na to, kung wala ka nakabaton ana, angay kang makasabot nga ang Ginoo mooy imuhang magdadapig. Amen? Sa makanunay, gina-advocate niya kung unsay imuhang kaayuhan. Gina-advocate niya ang mga pagpangdaot ni Satanas diadto sa imuha sa God the Father. Amen? Nagalaban siya sa tua, not only that, when we talk about advocate, it talks also about having a personal relationship with us. Ingon ana ang ato ang Ginoo, mga kaigsunan. Now, number 9 and the last, your affiliation with the King. Amen? Your affiliation with the King. Or nagisgot ni kung unsa ba ang imuhang relasyon ngadto sa hari. Amen? The question is He your King? Amen? Siya ba ang imuhang hari? Kamuray mga makatubag ana mga kaigsunan. Amen? Now, abi ninyo, naay times nga when we talk about affiliation, usahay ang tao ma-proud ang kuno niya, usahay pod ang tao iyahang ikaulaw. Amen? Like for example, komedya ra ni pero mangutana ka, kaapelyido lagi to nimo tong mayor dito sa ani nga lugara. Parinti nimo? Siyempre, mutubag ka, siguro, parinti siguro to namo. Suod siguro to namo kaayo nga kadugo. Murag parinti gina sa kong amahan, bisag layo, ug kaayo. Pero pananglitan, dool na gani kay sa imong kaliwatan. Pero moingon nga kaila to ka atong kawatan o karabaw. Moingon nga murag dili gito na mo parinti. Bisag klaro na gyud kaayo nga parinti. Murag di gyud ka ganahan mamaryente, no? Now ingon ani sad mga kaigsunan, there is a question. Is he your king?
Siya ba ang imong hari? Are you affiliated with Him? Amen? Baliko na to. It is a great honor nga mamahimong anak ug somebody. Amen? Anak kag mayor, anak kag gobernador, anak kag congressman, anak kag presidente, anak ka og bilyonaryo, anak kag milyonaryo, makaigsuunan, it brings joy and gladness sa imuha. Amen? But then, unsa na lang kaha kung gihatagan kag pribilehiyo nga mamahimong anak sa Ginoo. Amen? Tungod kay ang matag usa nga ningtuo kang Jesus Christ as their Lord and personal Savior, gihatagan tag katungod nga mamahimong anak sa Ginoo. Amen? Di ba ka mahimong proud, ana? Or basig inigawas ni mo sa simbahan, mo ingong ka, ayaw mo kumpiyansa, anak kog hari. Amen? No? I hope you are proud of that. Amen? But the question is, again, is He your King? Amen? Is He your King? Psalms chapter 44, verse 4, a part of it, at adong basahon na sa screen. Ready, read. Thou art my King, O God. Psalms chapter 74, verse 12, na sa screen. Ready, read. For God is my King of old, working salvation in the midst of the earth. Amen? Baliko na to, kani nga mga salmo, naghatag ni og pasidungog sa Ginoo, naghatag ni og realization nga ilahang giila ang Dios nga mahan isip ilahang hari. Amen? Isn't it a wonderful thing kaila ka kinsa imong hari? Amen? You know what? At times, naata sa kahigayunan nga ang atuang paghangkon nga siya atong hari, at times it is just a lip service. Amen? Why? Tungod kay kung muangkon ka nga mauna siya ang imong hari, angay lamang nga siya lang pod ang atoang sundon. Amen? Angay lang pod nga kung unsa may iyahang desire or iyahang kabubuton ato ang tumanon. Amen? But usahay kita nga mga Kristohanon, dili kayo ta tigbali-bali kung unsay gusto sa ato ang hari. Amen? If we are claiming that He is our King, angay lang pud unta nga makabaton ta og kasing-kasing nga para pod sa iyaha. Amen? Christians, baliko na to. Naghisgot ta about life of obedience. Basta maghisgot ta kabahin sa hari. Amen? Now kaniadto, naay great men in history nga gipangila nga mga dagko kayo nga mga hari. Mga hari nga gamhanan. Mga gahari nga gipili sa Ginoo susama nilang King David, King Solomon. Ug lain-lain pa nga lineage nila. Pero nasayod ta kaniadto kung pananglitan gani mabikil gani nimo ang hari. Delikado biya ang imong kinabuhi. Amen? But you know what? Pasalamat ta sa tong Ginoo nga bisan pa at times, many times, dili ta obedient sa Ginoo, pero ang Ginoo sa kanunay nagahatag yun sa iyang dako kayong kasing-kasing ug gugma o pasensya alang sa matagusa. Amen? Christians, baliko na to. If He is your King, akong giawhag matagusa, let us be faithful sa atoang hari. Amen? When you go to the church tungod kay gusto nimo pasalamatan, gusto nimo i-honor ang imong hari. Amen?
The pastor is not the king. The Sunday school teacher is not the king. Kani nga simbahan is not the king. Sa matag panahon ang atong hari naa sa atoa nasa langit. Amen. Now baliko na to makabaton taan nga kasing-kasing. Now all these principles will help you to keep the King of Kings on the throne of your heart. They will help you to follow Him until you go home to glory in death, or until He returns for us someday. His return is near. May we be faithful concerning His return. No? Now, naay awit ni Bill Graham, ni Bill Gaither that is penned these words. The King is coming, the King is coming. I just heard the trumpet sounding, and soon His face I'll see. The King is coming, the King is coming. Praise God, He is coming for me. No? Ato doon yung butangag doon, no? The King is coming, the King is coming. I just heard the trumpet sounding, and soon His face I'll see. The King is coming, the King is coming. Praise God, He's coming for me. Amen. Mubalik ang Ginoo someday. Amen. Balikan taniya, balikan kaniya, balikan ko niya, balikan niya matag-usa. Amen. Abi ninyo sa sundalo, naagid sila'y batasan. Basta maghisgot gani sila o gubat, maingon gud sila, leave no one behind. No? Bisan pa siguro mapildi ka, pero naagyo'y panahon nga balikan ka anak nila, sutao nila ang imuhang kung aha kadapita. Amen? Now, on the same ideology, gingun ana pod ang atuang Ginoo. Balikan niya ang iyaha. Amen? Bisan pag samaran ka sa gubat, bisan pag unsay mahitabo sa imuha, nagkalisod man kaaning kalibutan na lain man ang imong kahimtang. But baliko na to, balikan niya ang iyahang anak. Amen? We have that blessed hope nga dili ta isalikway sa Ginoo kundili iyahagitang balikan. Amen? Now the question is, are you ready for His coming? Amen? The Bible says in Isaiah chapter 8, 1 verse 18, nasa screen na ito ng basahon. Isaiah chapter 1 verse 18, ready, read. Come now, let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Now, kani nga bersikulo, naghatag ni og dako kaayo nga panalangin alang sa matag-usa. Amen? Ato daw ning sabton ang pulong nga giingon diri. Let us reason together. Amen? Now ang atuang Ginoo naa na gid siya'y nahuna-hunaan nga padulngan sa mga tao nga dili mutuo sa iyaha. Amen? Ever since sa iyang gibuhat ning kalibutan na gihimo sab niya ang impyerno. But baliko na to, ang Ginoo maluluyon, maunay nakita nato sa iyahang hulagway. Amen? Now let us talk, the word, let us reason together. God's people in Israel had become spiritually cold and distant from God. Bisan pagani kita diri, dili lang siguro mga Hudiyo. Bisan ang uban nga mga magtotoo na ay usahay nga mamugnaw na tas pagpangalagad. Dili na taganahan mo simba.
dili na taganahan muhatag og pasidungog sa tuang hari. Mauna usahay ang atong pagbati. Amen? Gingon pa diri, ang parte sa mga Hudiyo, they gave lip service, but not heart service to God. They had drifted away from God. The Lord told them, let us reason together. Now, this word, nindot kay ni siya nga pulong, take note of this. The phrase reason together is a judicial phrase. No? Mag-isgot ganit ang judicial phrase. Mga pulong ni nga makita nimo diha sa hukuman. Amen? Unsa gingon diri? It is from the word yakak, which means to judge, rebuke, reprove, to correct or get right, to reason. Amen? Now, because of their spiritual condition, nga layo na kay sila sa Ginoo, ang Ginoo gihapon, naghatag gihapon sa ilaha og kahigayunan nga maluwas. Amen? God sometimes them to court, if you please, gingon pa diri, to deal with the issue and correct it. Naiuban, nabugnaw na sa pagpangalagad. Gusto sa Ginoo i-correct and i-deal ug i-correct ang maong nga pagbati. Naiuban sa tuwa nawad-an na og gugmas pagpangalagad, baliko na to on the same manner. Ang Ginoo gusto makigrison sa imuha nga gusto niya makabaton nga masettle ang issue and makorek ang imuhang pagbati. Amen? Now, the charge against them were severe, so the Lord allowed them the opportunity to settle out of court before judgment was administered. No? Balik ko na to. Nindot kaayo ang atong Ginoo nga sa kanunay, He is a God of chances. Amen? Balik ko na to, no? Angay na gid unta nga hataga na dayon og verdict, hataga na dayon og sentensya, but then lahi ang atong Ginoo mga kaigsunan. God is a God of chances. He wants us to reason together. Amen? He wants to correct kung unsay bikil sa atoang kinabuhi. Amen? God wanted the issue to be resolved before the judgment was final. They were given the chance to seek His forgiveness and correct what was wrong in their lives. Amen? Hatagan ragid gihapon ta sa Ginoo og tsansa nga mangayo og pasaylo. Amen? But baliko na to, that chances naarya po na siya while you are still alive. Amen? Dawata si Jesu Kristo karon, baliko na to, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Beloved, if you find yourself in the same situation, then reason together with the Lord. Amen? Kung naman diri sa tuwa karon, nga ang imong kasing-kasing medyo layo na sa Ginoo, you can reason together with the Lord. Amen? God wants you to resolve things. Amen? Baliko na to, ang atoang Ginoo wants to have a good relationship with us. Amen? Kita bitong tao, naatay usahay nga andam ta magtaliktanay, andam ta nga dili magtingganay. But baliko na to, ang kasing-kasing sa Ginoo, He wants to have a relationship with us. Now, baliko na to this time, kung layo ka sa Ginoo, it's time for us to be revived alang sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Gingon pa diri, don't wait for judgment to come and reap the consequences
of your sinful choices. Amen? Settle out of court with the Lord and enjoy His mercy, grace, forgiveness, peace, and joy. Amen? That ends our lesson sa atong lesson, The King Eternal. Amen? Now we're going to embark with another lesson that is titled, Warring for God or Wrecked to Pieces. Amen? Kani nga title, nagisgot ni nga makigbato ka para sa Ginoo, or mulaban ka para sa Ginoo, or naa ka sa side sa Ginoo, pero nagingon diri or wrecked to pieces. Amen? Now, when we talk about wreck, nagisgot ni about destruction. Amen? Natay mga pulong nga magamit ani, like for example, shipwreck, no? Bot pasabot ana, ang barko naguba. Guba kayo nga maoy hinungdan sa iyang pagkalunod, no? Now it seems even the title itself masabtan nimo naghisgot ni kung naa ba ka sa side sa Ginoo, or kung wala ka sa side sa Ginoo, you will totally face problems. Amen? It seems wala siya naghatag diri og lain pang choosing whether kung mopili ka sa Ginoo or naa kay lain nga kinabuhi. But then the only choosing is that be on the side of God or experience destruction. Amen? I hope masabtan ni mo ni mga kaigsuunan ang anindot na to nga mensahe. Now, there are several questions no, nga ato ang huna-hunaon. And when you think about this, i-internalize and ipangutana ni sa imuhang kaugalingon. Now, naipangutana diri no, giingon diri, if someone slips something into your food or drink that would knock you out or cause you to go to sleep, the question is, how would you feel about it? No? Kung naaday nagbutang sa imong pagkaon, naigabutang sa imong ilimnon, o something nga may hinungdan nga katulgon ka, unsa kay imong bation? The question is, would you be upset? Maglagot ba ka? Maguol ba ka? Masuko ba ka? Or would you think that person does not care about you? Natural no, kung gihuluan na ka, wa na nahigugma sa imuha. Amen? Now, gingon pa diri, or would you think it was not a big deal at all? No? Now, of course, anything nga gibutangan sa imong pagkaon, mag-uol gyud ka. Amen? Now, naay mga pipila ka tawo nga magkatawa ka. Nagi klase sa tao nga dili ganahan hilabtan iyang pagkaon. No? Nabi tayo usahay nga mag-date mo, inig-serve sa pagkaon sa restaurant, natin batasan, nga di sa pahilabtan ng pagkaon, picturan sa. Picturan sa kay para mapos og anindot. No? But then, masabtay na to, when somebody iyang gubon kung unsay gibutang niya or pagka-arrange sa pagkaon, usahay, ma-upset ta. Amen? How much more kung gibutangan og something nga makadaot sa imuhang lawas. Now, mag-isgot ang pagkaon, makahinumdum ko sa ako ang lulo ug lula sa una. Tingalan sa unang mag-birthday gani sila sa San Pablo, mag-hire sila og mga tigluto gikan sa bukid. Lami king pagkaon. Pero matingala ka, gamay ra imong pagkaon. Mabusog ka. No? Gingon nila, gitambalan daw. No? Gitambalan ang mao nga pagkaon. Mao na nga usahay, maglagot to ang akong lulo. Kay kung magpakaon, magpakaon. No? Kung panalitan, kinahanglan gyud nga mabusog gyud kung kinsay mo adto. Pero late lang nato ma-realize nga kung tinuod man gani nga gitambalan, kanindot mangita ato nga tambal karon nga gamay ra imong pagkaon. No? Makaingon ta nga karon gani manginom tag mga kape nga para maminos ra imong pagkaon.
No? Now, at times, ingon na, balik ko na to para ma-internalize na to mga pangutana, how would you feel? Amen? Sa tawo nga naghimo sa imuha ana. Malipay ba ka or mag-uul ka? Now, another question. If someone tried to hinder you from eating any food so that you would become anemic, weak, or sickish, would you think that person was against you or was trying to harm you? No? Naaditawo bang iyang gipugngan ang pagkaon unta nga makahatag og kaayuhan sa imuha? Nga mo'y hinungdan nga nagdaot hinung ka? How would you feel? No? Malipay ba ka or mag-uol? Now, gipangutan na pa diri. Would you think it was okay to go without food and starve? Now, another question. If someone keep trying to trip you, lie to you, and trick you into making terrible decisions, with pasabot ani, giilad ka sa iyon nga pagsabot. Based on lies and misinformation, would you consider that person to be your friend? No, kung giilad ka, would you still consider that person as your friend? Would you continue to listen to what he or she said? Murag diri siguro tol ang kwan. For a while lang ha. Now, going back to the question, no? Kung pananglitan giilad ka sa tawo, how would you feel? Will you consider that person as somebody as credible or imuhang amigo? Or would you continue to listen to what he or she said, or would you avoid them like the plague or a nest of hornets? No? Imuha na bang likaya ng klase sa tao? Now, gipangutana ni sa author tungod kay giingon pa diri, mauni kasagaran ang nahitabo sa mga Kristohanon even this very day. Amen? At times na ay mga tao nga maghinungdan nga dili nimo ma-attain imuhang full potential as a Christian. Amen? At times, dili ta katubo sa tong kinabuhing Kristohanon kutungod kay naa ni sila'y influence sa atua. Amen? Balik ko na to. Kaning nga lesson, gusto ta niya tudluan on how to be productive as a Christian. Amen? Now, throngs of Christians are dealing with influences that are putting them spiritually asleep. Amen? 9 times no nga kita natay batasan nga mutan-aw ta sa atong fellow Christian. At times ang katapulan sa usa ka tawo makatakod pud ni sa imuhang pagkatawo. Amen? Tanawa ganining nabitay manghuyab. Nay manghuyab gani, napod manghuyab buga. No makatakod. Amen. Anything matingala ka, matakdan ka. Now, the siren song of society has caused many believers to kick up their feet, lean back on their heads, and go into deep coma. Asahay kita nga mga Kristohanon, wala gid tay usahay pagpakabana alang sa atong pagpangalagad sa ato ang Ginoo. No, usahay wala tay actions.
Christians, the question is, unsa ka na nga butanga nga naghinder sa imuha alang sa paghatag o insakto nga atensyon sa imong kinabuhing Kristohanon. Amen? I hope, no? Masabta na to ni. Gingon pa diri dugang pa, these believers are spiritually starving because they neglect to feed their souls by spending time in God's Word. Amen? Night times no nga dili taganahan mubasa sa pulong sa Ginoo. The reason, unsa kay rason ana? Is it personal? Or is it somebody was holding you back? No? Atong mga ning-aging nga adlaw, nagkuha ako kay Jok-Jok, niingon siya nga, Tadi, niingon to mo ang kuan, niingon among maestro, nga ang Biblia daw, hinimo ra daw og tawo. No? It goes to show, siguro pasabot sa mao nga maestro, nga hinimo ra og tawo, mauna nga dili kay nato hatagan og dako nga pagtuon. Amen? Now, baliko na to, ang Biblia, hinimo gyud na tinuod og tawo. But men that are moved by the Holy Spirit of God. Amen? On the same manner, giingnan ako sa Jok-Jok. Yes, tinuod nga hinimo og tawo, pero mga tawo nga gihikap sa kasing-kasing, ang ilang kasing-kasing sa Holy Spirit. Amen? Now, unta, masabta na to ni, that one is a very good example. Ot nga, usa ka typical example that keeps us hindering sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Tiyaw mo na, kung ang mao nga bata, wala pa nag-share. Basin unya ang bata, di na ganahan mutanaw siyang Biblia. Hindi mo raman day nigtawo. Wala man day ni gahom ning Biblia ha. Tungod kay hinimo ragtawo. Amen. Now, those are the things nga posible kayo nga maka-affect sa laing tao. Okay lang kay Christian man to yang naistoryahan. How about other pupils? How about other students nga gitan-aw nila ang mao nga haligi nga an epitome of education? How much more katong mga bataa nga nakapaminaw? Amen? Now, if dili gani ka spiritually mature at times, that could hinder you from serving God. Amen? Mao ni siya usa ka klaseng example nga posible mahimo kang spiritually asleep or you will fell in deep coma sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? But pasabot na to ani mahimo tang murag walay pulos alang sa pagpangalagad sa Ginoo. Mahimo tang murag walay gamit alang sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Now, I hope masabta na to ni. Mga Kristohanon, kung maon na ni ang imong pagbati karon, let us get right with God. Amen? Now, ingon ani ang atong pagbati. Many Christians are being deceived and lied to by ungodly people who have influence in their lives. These believers end up making catastrophic destruction choices that hurt them. Now, daghan kayo og mga challenges, no? Bisan pa sa uban nga mga Kristohanon, nakita nato mga batan-on pa, nangaluwas diha sa Ginoo. Usahay ang ilang dako kaing problema is their family itself. Ang ilang mga ginikanan. Nay usahay, nay kauban na mo sa una, gipailag kaso ang iyang pastor. Ngano man, pastor sa iyang anak. Unya nahitabo man nga nahimo na mong sakop.
napangutanan naman, wala nung gareklamo man ka. Sa alangan ng bataa, naana mo na permanente na doon sa inyong simbahan? Di naman na ikita there is balay? True enough nga ang bata, naagyo na to sa simbahan. Faithful, mukuyog og tudlo og bata, faithful in attending mga youth classes, muatan og youth camp, faithful diya sa church, and makita gyud nimo permanente sa simbahan. Pero abi ninyo no, gikaguol sa usa ka ginikanan ang development sa iyang anak. Wala niya makita unsay side nga anindot para sa iyang anak. Amen? Abi ninyo no, ginikanan plays a vital role. True enough, ang bata siguro ning abot sa time na discourage gyud sa pagsimba. And balik ko na to, it is a spiritual distraction. Amen? Abi ninyo kato nga bata, di na lang na ako i-mention na ngalan, pero anindot unta kayo tog kaugmaon. Amen? I do not know kung amahan nagmahay ba sa iyang gibuhat nga lain ang kaugmaon sa iyang anak. Amen? Christians, baliko na to, nindot kaayo kung ang bata nagtubo diha sa iglesia. Amen? Maunay pamaagi no nga makabatuntag sure success sa atuang kinabuhi. Amen? I hope masabtan na to na. Now, naapagingon diri moving forward, the chance of sinners that say it won't hurt you. Everything is doing it. You will have fun and be happy. You will be part of the gang and be cool. No, abi ninyo, mauni mga pipila ka mga pulong nga ato ang madunggan. Ay usahay moingon ta nga, like for example, mga bata nga falls anto sa mga vices. Nasabtan na to nga ang kalibutan, iyahan ang gusto i-naturalize ang sala. Amen? Mangutan na ka sa mga manabako. Ganang manabako man ka. The answer is because everyone is doing it. Amen? Sa mga batanon, bata pa na nabako na, pangutan ni mo, nabako man ka. Ang tubag sa imuha, astig kung manabako. No? Daghan sila glain nga rason. And baliko na to, our society tends to normalize every sin. Amen? Ang sala, inormalize na lang nila. No? Kay moingon lang, tanan na naghimo man. Napay usahay, og magisgot ta, og pagkapalahubog. No? Okay raman og moinom ka kung para sa imong health. Like for example, naamang tendency nga moinom ta og bino gamay para sa imuhang kaayuhan. Like for example, ako effective yung gayo na og kalibangaon manggani nangutan na ko sa kong doktor. Dok, unsa may effective nga tambal basta kalibanga. Abi ninyo no, dili tog tig-imnanan nga tawo, pero yung gingon, inom lang kag usa ka shot sa tanduay. At first, di ko mutuo. But then, abi ninyo no, patay gyud ang kalibanga. Bisan anang nga butang makita nimo that there is a medicinal effect. Pero abi nimo og masubrahan na og dili makontrol sa usa ka tawo, mahimo na pud siyang drunkard puhon. Amen? And abi nimo inormalize na sa tawo. Like for example, makita nimo nga manginumay. How they normalize it, maingon sila, okay ra na. Ang kaliwatan ana palahubog manggod. Normal na sila ha. But nasabot,
It is a given fact and gusto nila i-receive ni nga kamatuoran that it is just normal. Amen? But then, mga kaigsunan, daghan sa mga kahigayunan, when you try to account every vehicular accident diha sa police station, it has something to do with alcoholism. Amen? It's not normal. It destroys your life. Try to check the records of the police station sa mga tao nga nagsumbagay. Atong fiesta, perting daghanag naglinabayay og bangko. No? Makapangutana ka, are they really serving God? Naghatag ba sila og pasidungog sa ilang Ginoo nga sa dihang gainom sila nagkinulatahay anang dalan? Amen? Is that the way nga imuhang i-honor imong Ginoo magpustaanay mo anang rotunda pasaka? Wala lang mo kabalo kung unsa kadagko ang pusta ana ilang mga motor nga maglumbaan ay padagan. No? But then, balik ko na to. At times, we tend to normalize these things. Amen? Okay ra na, normal na na. Moabot ra gina sim kinabuhi or moagi gid ka ana nga estado sa imong kinabuhi. Amen? Balik ko na to. At times, these are the type of people nga mo'y hinungdan sa pagkapakgang sa usa ka Kristohanon. Amen, Christians? Balik ko na to. It is a good thing nga ang imuha untang partner, imong mga kauban, mga Kristohanon sad. Amen? Ayaw, mo na makitaan mo sa ilim nun, ha? Magkitaan. Gawon sa mo dali. Nag-fellowship rami. No? Dili na mo fellowship. Amen? Balik ko na to at times. Ingon ani ning mga kaigsunan. Now, this is a very long introduction and we're almost time. No? Now, ayaw ninyo ni kalinting ni nga mga introduction tungod kay naay gingon diri, are you worrying for God? Naa ba ka uban sa Ginoo? Or naa ka sa pika sa kundra? Amen? Balik ko na to. Kung wala ka diha sa parts sa Ginoo, naagib ka in sure destruction. Amen? Walay bisan usa nato nga nangandoy tagkapildihan sa tuang kinabuhi. Amen? Walay bisan usa sa tuang nangandoy nga mahimong miserable ang imong kinabuhi. Walay bisan usa ka nato nga nangandoy nga mustay ka sa ubos hantod sa hantod. Amen? We are teaching you this tungod kay gusto nato nga ang matag Kristohanon nire mutubo, makaangkon ug dagko pang panalangin gikan sa Ginoo. Amen? I hope nasabtan na to ni. Don't be absent next Sunday. We're going to continue with our lesson. Let us all rise and let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Ginoo, Lord, sa natapos nga pagtulunan. Salamat na pud usab, Lord, sa bag-o na pud nga chapter nga imong gihatag kanamo. Nasayod mi amahan that it is true nga kasagaran sa mga Kristohanon, O God, naami sa state, Lord, of stagnancy. Naami sa state, Lord, nga inactive mi diha sa pagpangalagad kanimo. Nasayod mi, Lord, ug amo ang gituhuan nga ikaw amahan among hari, pat usahay amahan, kutob lamang kini sa baba, dili sa buhat. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, with this lesson, nga motisok unta ni sa among hunahuna o kasing-kasing, Lord, that would propel us to be active, proactive, alang sa pagpangalagad kanimo. In these last days, O God, it is important for every Christian nga mo-intensify me
ug muduot mi sa pagpangalagad diha kanimo. Among ginapangamuyo kanimo amahan, panalangini ang matagusa. Hatagi kami og kasing-kasing amahan nga sa makanunay mahimo unta ming madasig sa pagpangalagad kanimo. Among ginapray, Lord, help us, baliko na mo, help us to be proactive sa pagpangalagad kanimo. Help us, Lord, to have that desire nga mahimo ming manggihuna-hunaon alang sa imong buluhaton. And among ginapangamuyo kanimo, Lord, that as we end this Sunday school, nga imong blessing, Lord, igahatag nimo sa matagusa. Kung unsa may gitaganan ni mga snack kanamo karon amahan, among ginapray nga ikaw pod usab, Lord, i-bless na nga mga pagkaon nga makanorish among lawas, and i-bless, Ginoo Lord, the remaining of our service. Bless our fellowship, bless each and every one. In Christ we pray, in the forgiveness of our sins. Amen.